Ito muna, unahin natin. Nasa linya natin si Dr. Guido David. Tagal na natin siya hindi nakakausap. Parang na-miss ko bigla si Professor. Fellow po siya ng Okta Research. Ito'y may kaugnayan po doon sa pagpalagpo ng mga survey firms doon sa mga patakaran po ng COMELEC ukol naman sa mga survey. Dr. Guido, Doc, magandang umaga. Long time no hear. Good morning po. Yes, long time no hear, Joel and Weng. And good morning sa inyo. And sa mga viewers and listeners natin, ingat-ingat tayo lagi sa kalusugan. Nasa pagpupulong kay kahapon ng COMELEC. Ang yes, Okta ba nandun? Andun ang Okta kasama ang aming CEO, si Professor Randy Zay, at andun ako. Andun din yung mga iba-ibang representatives ng iba-ibang major survey firms tulad ng sige, hindi ko nababanggitin yung ibang survey firms. Pero naman natin. Anong hugot ninyo doon sa panuntunang yan ng Commission on Elections? Yes, maganda yung intent ng Commission on Elections. Kasi totoo naman, maraming kumakalat na mga fake survey at may mga parang biglang, or kahit hindi fake, parang may mga survey results na lumalabas na hindi natin alam, hindi natin kilala kung kanino galing. And of course, we're not referring to, meron naman tayong mga established survey companies. Pwede ko naman sila banggitin like yung SWS and Pulse Asia. Matagal na sila. Parang institution na sila. In fact, yung SWS, ang banggit 40 years na sila. 40 years. So, yung naman, Okta Research, relatively newer, pero I think we've established na regular naman kami. Pero may mga ibang biglang nagsisilputan na lang pag mga election period and then biglang nawawala. So gusto ma-establish ng COMELEC kung sino yung mga survey companies na let's say reputable or credible para ma-control yung pag-disseminate ng mga disinformation or malinformation na tinatawag niya. Pero ano po yung ayaw ninyo doon sa resolution ng COMELEC? Yes, because it's our understanding is a sort of partnership na parang we help each other. Ngayon, of course, meron sa resolution na mga ibang mga requirements na kailangan isubmit ng mga survey companies which infringe on our kasi meron kaming mga respect ng mga arrangements with our yung mga sinasurvey namin, mga respondents namin kasi may data privacy sila kasi hindi naman sila generally papayag na magpa-survey kung i-share pala yung information nila, di ba? Bakit nire-require po ba ng COMELEC na pati yung pangalan or details ng mga respondents ninyo ay isasubmit din parang proof na legit talaga yung survey? Well, hindi naman yung pangalan pero may details na rin-require and that could be parang medyo could be problematic na for us to conduct our surveys. And yung ibang details na gusto nilang i-share, yung financiers or yung nag-fund ng survey, yung nag-commission, minsan rin problematic for some kasi yun nga, yung nagpa-fund ng survey, madalas gusto rin nila naka-NDA sila. Non-disclosure. Ayaw nila ilabas yung kanilang pangalan. Yes. But, yung issue doon sa pagbaba, yung halaga ng survey, okay ba kayo doon, Dr. David? Yung halaga ng survey, may resibo naman kasi yung survey usually. And ang sa akin naman, kung COMELEC is gusto na itatago naman yung mga itong mga hindi ipa-publicize hindi ipa-publish sa website. It's ando naman may resibo naman yung mga yung mga kina-commission na survey. Pero may mga ibang aspects ng ng survey na yun nga subject to non-disclosure. So even yung questionnaire, it could be minsan kasi may proprietary sa questionnaires namin or ng other survey companies.
Dok, hindi po ba mahalaga na talagang isasubmit sa COMELEC or isa publiko? Kasi minsan ginagawa din talaga sila sa publiko yung kung sino yung nagko-commission ng survey. Kasi lalo na kung may intention, lalo na kung political yung survey. Kasi makikita mo doon kung ano ba, na-influence ba, nakaka-influence ba ito sa gusto ng taong nagpa-survey o hindi? Yung mga ganun po ba? Pati yung methodology. Ito, Weng, Doctor. maihalimbawa lang natin. Sige, go. Kasi recently, di ba, may lumabas na survey doon sa mga bagong listahan ng mga senatoriables. Lumabas na ang nagpa-commission dyan, strat-based. Di ba? Tapos ang strat-based, sinabi nila, nagpa-commission din sila kung ano yung mahalagang paksa na gusto ng tao na sagutin ng mga kandidato. Mahalaga yun. Yun, mahalaga yung mga ganong klase ng survey. Pero okay lang naman sa strat-based na sabihin, kami po nagpa-commission dyan. Yes, oo. May mga ganun na open sila Open naman. So, yung iba, meron pong pag-aalinlangan. Yung ibang nagko-commission, Dr. David, ayaw talagang may mga non-disclosure agreement. Meron, yes. Kami naman, we want to be as transparent as we can be. Na, yun nga, na does not, kasi syempre, yun nga, may mga nabanggit akong proprietary. Yung methodology, okay lang naman yan kasi it's the methodology. And we publish that, in fact, with every survey release, yung mga press release namin. Yung mga number of respondents, margin of error, yung demographics, lahat yan kasama doon sa release namin. Yung sa kung sino nagpa-commission, I mean, we don't really have a problem with that. Na-mention ko lang kasi may ibang present sa meeting na hindi sila masyadong comfortable sa pag-disclose doon. But, and usually hindi naman siya yung mismong kandidato. Usually parang third party siya. Pero sinabi naman ng COMELEC na, well, I mean, in the same way na pag may billboard or may may TV or radio ad, pinapa-declare kung sino yung nag-fund nitong nitong ad na to kahit third party siya. But basically, okay lang. Dr. David, kung sakali po na hindi baguhin yung resolution na sinasabi niyo para makaka-curtail ba o makakasagasa dun sa inyong sistema at maayos na pagtakbo ng inyong survey? Yes, and naman, ang understanding is they are, yun nga, it was a dialogue. So, naman sila, open to making those changes. And yung ibang changes like yung mga mandatory requirements. Kasi it's a part. Tapos may mga, may mga magiging penalty pag hindi nag-comply, which is parang medyo counter to the intent. Kasi magtutulungan nga kami yung mga, mga let's say legit, pero pag hindi kami nag-comply, mape-penalize pa kami. Whereas may mga iba na naglalabas. I mean, baka ma-penalize yung mga legit, pero yung mga hindi legit, patuloy lang sila. They don't register or something like that. Kumaga, we have to look at yung upside ng partnership na to. But yun nga, our intent is to help, and I think nakita rin naman namin sa other survey firms na they want to help with the transparency of the yung process of conducting survey. Pagka may development, Dr. David, tawagan ka namin. But in the meantime, salamat po sa oras po Sir, ninyo. thank Magandang umaga you. po Good sa inyo. morning po. Yeah, thank you and good morning. Nice to hear you again. Si Dr. Guido David, Doctor Research Fellow. Mga kapuso.